Good morning, guys. Good morning. Hi guys, ako nga pala si Trusty. And this is a day in my life as a pre-professional teacher. Ayun guys, sa morning, umiinom talaga ako ng tubig before breakfast. Ayan, so 30 minutes after ko uminom ng mainit na tubig, saka ko kakain ng breakfast. Para malinisan yung ating tiyan. Ayan, mag-prepare na ako ng aking kakainin, ng aming kakainin guys, kasi kasama ko dyan si mama. At saka magsasaing na ko, tapos magluluto ng aming ulam, which is breakfast. So guys, saka ready na yung aming kawali. Bago nga pala ako kumain guys, maliligo muna ako. Bye-bye! At ngayon nga guys, tapos na ako naligo, diba? Parang ano lang, 5 seconds. Uy, bawal, SPG. Tada! Tapos na akong nagbihis. At ngayon, kakain na tayo guys. Ayan, ang ulam natin for today's video is tortang talong. Sino kumakain yan guys? Ayan, before tayo kumain, let's pray first. Ayan guys, so matagal-tagal na din na panahon since nakakain ako ng tortang talong. Kaya na-miss ko talaga siya. Sino kumakain sa yung tortang talong dyan guys? Try nyo guys, sobrang sarap guys. Madali lang siya lutuin. Magpakulo ka lang ng tubig, o pwede mo rin prituin yung talong, tapos lagyan mo ng itlog, lagyan mo ng asin, tapos paminta. Yun na yun, goods na yun. Lagyan mo ng itlog, yan. At ngayon guys, so toothbrush na tayo, tapos kasi tayo kumain. Siyempre after kain, toothbrush. Pangit din naman, di tayo mag-toothbrush. So up down lang yan guys. Kora, kung gusto yung pumuti at luminis yung ngipin nyo, mag-toothbrush kayo guys at least 2 minutes. Okay? 2 minutes. Take note ha, 2 minutes dapat nag-toothbrush kayo para matanggal yung cavities and mga bacteria and bad breath sa inyong bunganga. Ayan, up down. Tapos lahat ng sulok ng dulo ng yung ngipin at dila. Pati dila guys ha, huwag yung kalimutan, toothbrushan nyo, ganyan yung ngipin nyo para pumuti, luminis at bumango ang bunganga natin. At nandito na tayo sa portion kung saan pipili tayo ng ating susuotin na sapatos for today's video. So as what you can see guys, para nang ukay-ukay sa dami ng sapatos na inyong makikita. Kasi mahilig kasi ako mag-collect ng mga sapatos guys. Ayan, makikita nyo dito sa aking vlog, marami akong sapatos. So, ayun, napakadami yan guys, pili lang. Alis na tayo guys, all ready and set to go na tayo. Guys, bye-bye. So, good morning, Troy. Si Troy. Mag-i-intro tayo in 3, 2, 1. Heyo, what's up guys? It's your boy Trusty and welcome to my vlog. Another day, another vlog. And this time, magva-vlog tayo. This vlog is called A Day in My Life as a Pre-Professional Teacher. So karon, ubani ko ninyo para sa akong adventure para mag-interview sa isa ka-teacher sa Monte Vista National High School. So, see you in a bit. So guys, safety first muna tayo. Kailangan natin mag-helmet. Ayan, ito yung araw-araw ko na ginagawa guys. Nagbibiyahe. Ayan, biyahe papunta sa school. Mamaya magpagat muna tayo guys. Full tank. Ayan guys, so maganda talaga na full tank talaga natin yung ating mga motor every time na nagpapagas tayo, if ever man na kaya nating i-full tank kasi mas nakakatipid tayo dun guys. So alam yan ng mga riders natin yung nagmamotor, ayan, meron tricycle, meron kotse, mas nakakatipid talaga pag laging naka-full tank yung ating mga sasakyan. So guys, na-aida ako dito dapat na-aida ako. So ayun guys, so lagi tayong mag-ingat, lalo na pag wala tayong lisensya at rehistro, lagi tayong magbantay, dapat aware tayo
sa daan. Ayan, at aware tayo sa mga dakop para hindi tayo makamulta kasi mahal ng multa yan guys. Mga around 10 to 20k pag complete ka ng violation. So ingat-ingat tayo, ride safe always. Dito nga pala guys, madadaan natin yung Golden Valley. And now we are entering the municipality of Monte Vista. Hey yo, what's up guys? It's your boy Krusty once again. So this is a day in my life as a pre-professional teacher. So karon naata diri sa Monte Vista National High School para mag-interview o isa ka maestra na si Ma'am Amy. So guys, gusto pidugayan. Dili na ta maglangay-langay, di na ta magdugay. Tara, let's go. Hello, what's up guys? So karon na ta diri ron sa sulod sa Monte Vista National High School. Karon padulon ta sa faculty kay naatay interviewhon na teacher, isa ka teacher si Ma'am April. Ayan, so head teacher 3 siya sa math department. So bani ko ninyo guys. Interview na to si Ma'am April in 3, 2, 1, let's go. Hey, what's up guys? So karon, kauban ko ninyo, syempre diri sa Monte Vista National High School. Kauban nato si Ma'am, si pangalan nato. April, sir. Ma'am April. Thank you kayo ma'am, no? Once again, thank you po sa pagpaunlak sa among invitation para ma-interview ka. So kani siya, inatura mo niya interview, no? First question. Walang ano, budget. Yeah. Kamusta ka lang sa iyo mo? Oh, marag chit-chat yun lang. Sige, sige, sir. Chit-chat ato. Chit-chat ato. Gatan na po din. Yes, sir, of course. Huwag ka rin. Mag-hi sa atong mga viewers. Hi, guys. Pero una, anyway. So, karon ang topic dyan nato is mag-mainly focus ta sa experience ni Ma'am April sa iyang pagtulog. So, kamusta ma'am? Sa imong pila na ka-years na nagtulog? 11 years in service. Mag-12 na karong May. 11 years, So guys. old, guys. So, kung computer na tayo, dili na lang. Ayaw! Hindi wala ako natunglat. Computer na itag-itan. So, karon, unsa maingon nimo ma'am sa imong experience sa almost 12 years sa teaching, no? Lisod ba siya or sayon ka? Nasa mga times na isud, siya, pero mostly sa akong part, excited ako. Kahit tumod, charot. Because, ganun ako mag-teach yun. And, Enjoy na nimo ma'am. yes, and ganun sa mga bata, kaya na-enjoy din ako siya. Then, pero sometimes, kanang makain pa na isud kay kuan, kanang overlapping na ng mga activities. Na yung mga panahon na overlapping ng activities, makakita kayo sa mga part. Pero, hindi ba muna siya yun na kuan, kanang always good. Most of the time is teacher-student interaction man yun. And since math man yun no, and dali naman siya itutulo kung kanang balik-balik naman ordinary na wala may pagbabago. So, okay na siya sa ako. Kami ka po lang po. Sa 12 years, okay na sa kayo. Ako di ka po yun. Ako na ko naman nag-abroad, with that sure. So, sa imong experience mo sa mga grades na nahandelan mo, handle mga elementary, high school, or college? One pa lang siya, grade 7 and grade 10 pa lang siya ako na-handle ng grade 11. Ay, nalala ko yung grade 8 pero madali na kayo, 1 year na. So, more on grade 7 and grade 10 siya ako ang expertise.
Unsay mas lisod kani diri nato may balat. Unsay mas lisod tudloan ang para sa imo? Ang grade 7 or ang grade 10? Ang grade 7. Grade 7. Kay ang grade 7 man good is kuan pa sila babies pa. So kanang sa classroom management is kanang kuan ka. Kanang yes, kanang more on magsigig man, tingnan mo kanang ana yung mga moment niya. Pag kanang pagbalungon sila, hilom na sila kadali, magkiat na po dayon. So unlike sa kanang mga grade 10 na, ang grade 10 mga mature na, syempre mas mature sila. So mas dali sila ma-manage as a class. Kay isa man gud sa makapakapoy po sa kanang sa teaching career is kanang ang pag-manage with sa classroom. Kay once unruly ang classroom, kapoy kay siya tudlukan kay sige ra ka balik-balik sa imong topic, sige ra ka balik-balik. Wa sila masabtan kay tungod iyak kay sila unruly. So sa grade 10, hindi na kayo siya ingon anak kay again, mature naman sila, maulaw naman sila, hindi na sila gusto makasabkan, maulaw na sa mga crushes, so tuyo na sila and manang smooth ra gid ang dagan sa pagtuturo. Ayos. Next question, ma'am. Unsay gay ano ni Moron, position ni Moron, ma'am? Sa mga viewers ko. Teacher 3. Teacher 3. Sa math. Yes, sir. Si Ma'am April, no? Teacher 3 sa math. Diri sa Monte Vista National High School. Kano sa ka nag-start og tutor diri, ma'am? Diri jud ka nag-start og teach? Dili. Sa 2013, ako yung item is Pantukan National High School. Then by 2019, nagbalik ko rin sa Monte Vista National High School kaya may residence is sa Nagunturan man. So layo kayo ang Pantukan. So ako nga nag-decide ko nga mag-transfer diri sa Monte Vista. And I'm so happy na nabalik ko diri kay kanang goods naman. Maliban sa duol niya kanang okay po kayo mga coworkers. I don't have any conflict with my coworkers and the students is kuan pa siya manageable po kayo mga bata ko. I'm not saying mga dali manageable lang pala. Ako po kayo layo lang jud siya. Next is unsay mga challenges as a teacher? Unsay mga challenges nga na face nimo so far sa almost 12 years? Ang pinaka-challenging yun sa kuha is kanang mga times na mag-overlap ang activities nga kanagong maglibog ka kung saan imong pagkuman ang imong competency kay daghan kaayo baka dapat buhaton kanang napakaidaghan dapat i-submit yan kay nag-apas ka kay ang sa among good karon sir is kanang ang exam is kanang division wide siya. So kami as teacher mag-apas mi sa among mga competency nga dapat mahuman jud na mo ni og tudlo kay dili ka sa among mga bata kung dili wala to na mo siya natudlo. So nag-aapas mi sa mga lesson and sometimes kanang ma-short gud mi sa time nga unsaon na gyud namo pagpamugo sa among lesson sa unsaon na gyud ang lahat na gyud ng technique amo na yung gihimo dili mi makapas kay tungod naapod lagi mga cases na kanang kuan siya kanang naidagang mga activities pa especially karon nga year nga kanang kuan lagi mga disturbance sa klase pero dili gyud siya imong yung mga super is ang mga disturbance manalo siya mga moment na busy kaayo siya. So sa mga future teacher, lisod. Lisod pero enjoy. Yes, enjoy kaayo. And kuan pod kanang mga extra activities ng mga co-curricular activities kay nice man gud siya kay it's one way man pod nga kanang kumbaga gud maka-recharge mi balik kay kung magsige na lang pud mi klase ma-burn out po ba yung kasi no? Masiganan juga tubang dito sa mga bata. Wala di kay kung wala kay outlet good. At least na mga physical activities. Oh, yes sir. Na kay other activities ng mga tuwan, recharge na sa kasi. Balik mo sa classroom, good sa yes sir. So karon for the last question, before nato i-end ang interview, unsay ma-advise nimo ma'am sa mga aspiring educators sama-sama? Ang ako yung always maingon sir sa kanang mga aspiring educators is if moabot man jud ang time nga kanang magka-item mo ang sunod mo sa kanang sa public school. Akong advice yun is tukuan jud kanang inyong yung dibdibon ang trabaho ninyo as teachers. Like ang basic yun nato nga yung primary job description is to teach man. So we should not neglect that one.
So, mag-focus kita sa ato yung ibutang sa pumutot na mag-utundog din na itong trabaho. So, kung mapiliyon ta sa way, sa other material, other mga trabaho nga pag-isihan nato, yung masakripisyo nato ato ang teaching, piliyon dyan nato na nga kanang isakripisyo itong uban nga butang kasi sa itong teaching. Because mga na ato ang work with as teacher. And one po is, prepare dyan nato ato ang self na ang mga bata karon is different sa ato ang generation. Sa inyong generation siguro, different na rin sila. Sa lahi na rin siya. So, mas learn na ka ng adapt sa ilang behavior karon. Tapos, kuan jud ka ng dapat kuan jud adaptable po na sa changes. Kasi sa is ka ng mabago-bago din siya sa lahi karon. Mao ni siya sa lahi na sad. So, kinahanglan jud nato nga maka-learn how to adapt. Dapat flexible. Yes, sir. Oo, yes. Dapat flexible, dapat kabalot ang split, malintong. Kanang mga racket. So, kato lang guys. Ayan, thank you. Okay, sir. Thank you so much. So, bye-bye lang. Bye! So guys, araw na ta diri sa Monte Vista National High School. Kauban nato si Kuya pero maulaw daw siya, so nag-mask siya. So, ang panahon ni Kuya na sa pandemic. So, nag-mask si Kuya. Siyempre, dapat guys, mag-mask ta. Siyempre, dili lang sa abog, kundi pati na rin sa atong safety. Pero nagpalit ni kang Kuya Vince Sago. Vince yung pangalan niya. Ang Vince Sago at tubangan diri sa Monte Vista National High School. Pero may kadiriya. Nag-aapon si Kuya diri. So na siya tag-juice na tag-20. Masay mga flavor. So ang flavor ni Kuya is naa siya chocolate ug nahurot ng mango. So ang mango siguro ang best seller. That's it guys, a day in my life as a pre-professional teacher. And thank you for watching.